Kamusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Fried pork chop or breaded pork chop, our ulam ideas and luto serye today. So guys, kayo nang bahala no kung gusto ninyo prito o breaded ang itawag ninyo sa gagawin ko. So para mabilis na lang, fried pork chop na lang, 'di ba? Ang haba agad ng sinabi ko. So yun guys, dito tayo ulit sa plastic method. Mabisa talaga yung plastic calypso no. So yan guys, ang ipipirito natin is pork chop. So ang gagawin ko dito is, ano bang tawag dito? Parang pupukpukin, pipipiin, imamash, basta ganon. Kasi 'di ba ang pork chop, ewan ko bakit ang pork chop pagka piniprito or niluluto is parang matigas yung karne niya. Kasi parang yung karne niya yun ganyan, dehis ba tawag diyan? Basta ganon. Tapos yan guys, ginagawa ko doon sa may bandang taba niya. Ginugunting ko yung parang mga litid niya kasi 'di ba pag yung pork chop niluluto natin kahit anong luto para siyang tumitiklop yung sa parang gitna niya. So yan ganyan, ginugunting ko talaga siya kahit na maghiwalay pa siya or para pag pinirito mo is naka-flatten siya. So yan guys, ipapatong lang natin sa plastic and then cover din natin yung ibabaw. Tapos gagamitan natin ng, hindi ko alam anong tawag dyan. I-search nyo na lang. Basta yung pamukpok ng karne, no? So, dahan-dahan lang, guys. Kasi baka mabasag yung tiles. Actually, hindi ko nga masyadong pinitpit ng husto. Kasi natatakot ako baka mabasag yung tiles namin. So, yan, guys. Gaganyanin lang natin. Ayun, meat tenderizer ata ang tawag dyan. So, mura lang yun sa orange up and then sa blue up din. So, maganda yan guys gamitin sa mga karne na matitigas. Talagang effective naman siya, no? Lumalambot siya. So, ganyanin lang natin kabilaang side. So, yan guys, kaya yung plastic method na ginawa ko is ganyan para hindi ko na aalisin sa plastic. Bali-baligtarin ko na lang, 'di ba? Mas easiest way. So, ganyanin lang natin. Maganda magganyan pag masama loob mo. Pag inis na inis ka, panigurado, lalambot yung karne mo, diyan mo boost lahat ng sama ng loob mo, no? Tapos yan, guys, sa pangalawa, ganun din ulit ang gagawin ko. So, itatransition ko na after neto, kasi nga, para hindi humaba yung ating video. So, pinakita ko lang yung, paano yung way, pagka nagpiprito ko ng pork chop. Tapos ayan guys, titimplahan ko na ng pamintang pino. And then, kaunti na lang pala yung paminta ko dyan. Sorry guys, excuse. Hindi ko pa nare-refill kasi gaya nga nung nakaraang mga sinasabi ko sa inyo, bago ko sila i-refill, nililinisan ko muna. So, sisimutin natin kasi sayang din, no? Mahal ang paminta. Actually, hindi kami fan ng pork chop kasi nga, kahit sa pork steak, hindi namin siya masyadong ginagamit. Kasi parang natitigasan ako sa pinaka-karne niya. Pero, dahil matagal-tagal na kami hindi nakakain ng pork chop, so yan. Sila pala. Okay, so, tumikim ako. Kasi nga, hindi tayo nagra-rice. So, tumikim lang naman, no? Ayan, timplahan lang natin ng paminta. So, dahil sa kakatipid ko at ayaw ko pang mag-refill hindi pa nalinisan, di ba? Nagpapakahirap akong kayurin yung bote ng paminta. So, ang timpla lang nito guys is salt and pepper. Bahala na kayo if ever may gusto kayong ilagay na ibang condiments or mahiga sa sarap. Bahala na kayo. Tapos yan guys, ilalamasin lang natin siya dyan. Tama ba? In term natin. Basta i-spread yon, mas maganda i-spread kasi parang ang pangit pakinggan ng lalamasin, no? Tapos, dating gawi, cornstarch and harina. 1:1 ang ginagawa ko. And then, kahit pork chop ang gamit ko, plastic method tayo ulit, no? Para hindi tayo medyo mahirapan. So, yan guys. Ulit, wala na naman akong stock ng cornstarch. Siyempre, bago mag-stock, lilinisin muna ulit yung lagayan. So, yan. Sakto naman yan kasi 4 lang naman yung aking gagawin dahil hindi nga ako nakain na ng rice and ulam. Sa breading natin, wala naman akong ititimpla dyan na kahit na
asin or paminta. Yun lang, harina and cornstarch. Tapos yan guys, lagyan lang natin ng konting hangin. Shake lang natin para ma-mix ng husto. Tapos, pasok natin sa plastic yung pork chop. And then, lagyan ulit ng hangin. Pero huwag yung hipan guys ha. I-ano-ano nyo lang. Yan, shake nyo lang ulit. Kung gusto niyo shake your body na rin para may exercise. Charot lang guys. So, yan, para, ayan, di ba? Pinalastik ko pa, lumipad din. Kasi, pag ano ko, bigla akong ang tawag dito, na buksan yung plastic. Ayan guys, so, tignan nyo. Coat na coat naman siya kahit paano. Ayan guys. So, ituloy lang natin sa iba pang pork chop. Ayan guys, na breaded na lahat, na harinahan na lahat, or na coat na lahat. So, next natin is ipiprito na. Pero guys, depende sa inyo if gusto nyo lagyan ng breadcrumbs, maganda rin, mas masarap. Kaya lang, tamad akong mag-ganon lalagyan pa ng itlog, tapos, breadcrumbs pa natin. Tapos yun guys, hindi ko talaga pinainit ng gusto yung mantika bago ko siya ilagay. Kasi, iniiwasan ko nga yung parang medyo tawag dito, tumigas yung ating pork chop, no? So, yan guys, isasalang na natin yung unang 2 piraso. So, ayan, bali, hintayin lang natin silang mag golden brown. Alam nyo naman na guys, magprito. So, syempre, para hindi nakakainit, ita-transition na rin natin itong pagpiprito natin, Ayan guys, transition na, diba? Bali, mag golden brown lang siya. Okay na yan. So guys, luto na. Ano pang hinihintay ninyo? Kain po tayo. Please follow and share for more luto serye and ulam ideas. Thank you. Bye.